Isang malakas at mag-asawang sampalang natamo ng kontrabida sa bida matapos nitong maaktuhan ng babae habang kasamang asawa na magkapatong sa kama. Ganyan nga! Sampalin mo yung babaeng yan! Malandi yan! Matagal na niyang inaahas ang asawa mo! Sige lang, sampalin mo! Sabunutan mo! Yan! Kulang na kulang pa yan! Sige, sige! Ayan! Ganyan nga! Lumaban ka! Gigil na usal ng matanda habang nakatuon ang buong atensyon nito sa telebisyon na nasa unahan ng bus. Hindi mapigilan ni Lisa ang matawa habang tinitingnan ng matanda. Kulang na lang ay sumuot na ito sa telebisyon at tulungan ng bida na maghiganti dun sa kontrabida. Nay, relax lang po kayo, drama lang yan. Sambit niya sa matanda. Neng, ayos lang ako. Huwag mo kong intindihin. Ang ganda kaya, nakakadala. Bakit? Ikaw ba? Magpapatay malisya ka na lang ba kung sakaling makita mong may ibang babae ang asawa mo? At ang masakit, kapatid mo pa yung babae. Mas maigi yatang hindi na niya ito kinausap. Natanong patuloy siya. Syempre hindi po, no? Katulad niya, maghihiganti rin po ako. Mali naman po yung ginawa ng kontrabida eh. Sa dami kasi ng lalaki, di ba? Bakit sa asawa pa ng kapatid niya? Hay, hangal. Ay naku ha, Muneng. Kaya pagpasensyahan mo na ako ha. Matanda na ako. Hay nako, kahit kailan, hindi talaga ako papabor sa mga kabit na yan. Mga salot, naninira ng pamilya ng may pamilya. Gigil na gigil pa rin ng matanda ng mga sandaling yon. Natawa na lang muli si Liza bago sunod-sunod na umiling. Imbis na pansinin pang matanda, itinoon na lang niya ang kanyang atensyon sa labas ng bus para libangin ang kanyang sarili. Kailan may hindi niya inaasahan, nahahantong siya sa desisyon na gagamitin ang kanyang vacation leave dahil sa stressful na pamumuhay sa syudad. Isa lamang siyang ordinaryong office clerk sa isang insurance company. Pero ang pagod, doble-doble. Kaya naman napagpasyahan niyang magtungo sa probinsya, sa lugar ng panganay niyang kapatid na si Vanessa, upang do'y pansamantalang tumira at kalimutan ang nakakapagod na buhay sa syudad. Na siyang makita ang kapatid niya, kaya halos hindi na siya mapakali sa kinauupuan niya. Makalipas ang ilang oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na rin siya. Saktong pagkababa ni Liza ng bus, agad siyang sinalubong ni Adrian, ang asawa ng ate niyang si Vanessa. Ako nang bubuhat niyan, Lisa. Magiliw nitong sambit. Kinuha nito ang backpack niyang punong-puno ng mga gamit at damit niya. Kinuha rin ito sa kamay niya ang hawak niyang balde na may lamang mga biskwit. Salamat, Kuya Adrian. Kaya ko namang pumunta sa bahay niyo eh. Anya, habang naglalakad sila. Hindi, mas may ginasunduin na kita. Dahil baka ano pa mangyari sa'yo, Lisa. Yan din ang nais ng ate Vanessa mo. Tuloy nito sa kanya bago pinasok sa likod ng kotse nito ang bag niya at balde. Pagdakay binuksan nito ang pinto ng passenger seat. Pasok na, Lisa. Malapad ang ngiting sambit pa nito. Hindi mapigilang mapangiti ni Liza. Wala pa rin itong pinagbago. Ganitong-ganito pa rin ito magmula nang makilala niya ito. Tangan pa rin ito ang kabaitan, pero kailanmay hindi kumukupas ang kagwapuhan nito. Mas lalo itong gumagwapo, marahil ay tinatrato ng tama ng ate Vanessa niya. Nang pumasok siya sa loob, marahang sinaraduhan ni Adrian ang pinto bago ito umikot sa driver's seat. Pumasok ito sa kapinaandar ang sasakyan palayo. Ano nang balita sa inyo ni nanay at tatay? Maayos lang naman ba kayo sa Maynila? Kapag kway, tanong ni Adrian sa gitna ng pagmamaniobra nito ng sasakyan. Maayos naman kami, Kuya Adrian. Kayo ba ni Ate Vanessa? Kamusta kayo? Adrian na lang, Lisa. 1 taon na naman ang pagitan mo sa akin At maayos naman kami ni Vanessa. Kahit papano, sinusubukan na namin bumuo ng pamilya. Napakunot noo si Lisa. Mag-1 taon na kayong kasal, wala pa rin kayong anak. Galaw-galaw, Adrian. Panunukso niya sa kanyang bayaw bago natatawang sumundot sa tagiliran nito. Natatawang pinigilan siya ni Adrian. Hindi ko rin alam, Lisa Siguro hindi para sa amin ang pagbuo ng pamilya. Lumamlam bigla ang mukha niya sa narinig. Huwag mo ngang sabihin yan. Magtiwala lang kayo. Darating din yan. O baka naman kasi nagloloko ka kaya... Kilala mo ako, Lisa. Simulat sa pool nandiyan ka na. Nanligaw pa lang ako kay Vanessa. Kilala mo na ako. At alam mong, hindi ko yung magagawa sa kanya.
Seryosong bulalas nito bago sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig. Pero minsan, di ko rin maiwasang mag-isip kasi napapansin ko na nagiging madalas ang panlalamig ni Vanessa sa akin. Iniisip ko, parte lang yun ng relasyon namin bilang mag-asawa. Baka nga sinusubok lang kami. Pero ewan, di ko alam kung anong gagawin ko. Sabay umiling ito ng ilang beses. Si Ate Vanessa? Nanlalamig? Di nga. Nguso ni Liza sa bayaw. Bumuntong hininga si Adrian habang seryoso pa rin ang tingin sa kalsada. Mahirap paniwalaan eh. Pero yun ang totoo, Liza. Iniisip ko nga may lalaki si Ate Vanessa? Pagtatapos niya rito bago nagpatuloy. Hindi magagawa ni Ate Vanessa ang manlalaki. Kung naghihinala ka sa kanya, diretsahin mo na siyang tanungin. Kung gusto mo, ako ang kakausap sa kanya. Swestyon niya ba? Huwag na, Lisa. Ayokong isipin na Vanessa na naghihinala ako sa kanya. Baka masira lang kami kung sakali. Sambit nito. Napakibit balikat na lang si Liza ng mga oras na yon. Hindi na siya umimik. Mas minabuti na lang niyang manahimik sa buong biyahe hanggang sa makarating sila sa bahay ng mag-asawa. Masaya siyang sinalubong ng Ate Vanessa niya. Nagyakapan sila at nagkamustahan na parabang hindi sila nag-uusap araw-araw sa telepono. Hindi mo kasama ang boyfriend mo? Tanong nito sa kanya habang naglalakad sila papasok sa loob ng bahay. Natatawang umisi si Liza. Matagal na kaming hiwalay, Ate Vanessa. Imporma niya rito. Ano? Bakit hindi mo man lang pinaalam sa akin? Ate, hindi naman kailangan na ipaalam kung bagay na yun, no? At isa pa, hindi magandang paghihiwalay namin. Nang babae kasi siya eh, kaya nakipaghiwalay ako. Hindi naman ako hunghang, Ate Vanessa. Alam ko ang tama at yun ang hiwalayan ng lalaksot na yun. Sa bagay, pero mabuti naman at payapa na ang puso mo ngayon. Kala ko nga kung napano ka na kaya gusto mong magbakasyon dito. Pero kahit kailan welcome na welcome ka rito, Lisa. Malapad nang umiti si Liza bago patagilid na niyakap ang kapatid. Salamat ng marami, Ate Vanessa. Walang anuman, Lisa. Kapatid kita eh. Mahal kita. Tumango lamang siya ng mga sandaling yon at dahil saktong tanghalian na ng oras na yon, dumiretso na agad sila sa kusina kung saan nakita niya ang maraming pagkain sa lamesa. Talagang pinaghandaan ng kapatid niya ang pagdating niya. Masaya silang nagtanghalian at habang kumakain, nagkukwentuhan din sila sapagkat napakaraming bitbit na kwento ni Liza sa kapatid at bayaw niya. Napuno ng mga halakhak ang kusina ng mga oras na yon. Pagkatapos kumain, si Liza na ang nagpresentang maghugas ng mga pinagkainan nila. Sabi ko naman sa'yo, ako na dyan eh. Wika ng kapatid niya sa gilid niya. Ate naman, walang bisibisita rito no. Siyempre kailangan ko rin gumawa ng gawaing bahay. Hindi naman ako nagpunta rito para tumunganga lang. Kaya hayaan mo na ako, ate. Okay lang. Bungiti niyang sambit sa Ate Vanessa niya. Wala na akong magagawa, Lisa. Kahit kailan naman di ka nagpapapigil eh. Sabay pa mewang nito. Natatawang napailing si Liza pagdakay na pahinto nang maisip ang dapat itatanong niya kanina sa kapatid niya. Total, wala si Adrian. Mabuting ngayon na niya alamin. Ate Vanessa, kumusta ang relasyon niyo ni Kuya Adrian? Pagtatakang tanong niya. Mahinang natawa ang kapatid niya. Bakit parang sobrang seryoso ng tanong mo, Lisa? Pero sige, sasagutin ko yan. Maayos naman ang relasyon namin ni Adrian. Yun nga lang, may mga bagay na hindi umaayon sa aming dalawa. Pahayag nito. Katulad ng... Napatitig ang kapatid niya sa kanyang mga mata. Nakita ni Lisa na may kakaiba sa tingin nito. Para bang may gusto itong sabihin pero hindi nito masabi? O kaya naman ay pinipigilan nito ang sarili niya. Ate Vanessa, ayos ka lang? Parang nawala ka sa sarili mo. Untag niya rito dahilan para bumalik ito sa realidad. Ngumiti ito, halatang pilit. Oo. Ayos lang naman ako. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Bumuntong hininga ito. Hanggang ngayon kasi, hindi pa kami nakakabuo ng pamilya ni Adrian. Mag-iisang taon na simula nang ikasal kami pero hanggang ngayon sumusubok pa rin kami. May rason ba ate kung bakit hanggang ngayon wala pa rin? Tanong niya pero mabilis pa sa 4:00 na namilog ang mga mata niya. Hindi kaya paok si Kuya Adrian? Bulong niya.
Ano ka ba, Lisa? Kung ano-anong iniisip mo. Sige na, magpatuloy ka na sa paghuhugas. At dali-dali itong lumabas ng kusina. Napakunot noon na lang si Lisa dahil parang iniiwasan ng kapatid niya ang mga tanong niya. Tila ba takot na takot itong pag-usapan yun. Napailing siya at nagpatuloy na sa paghuhugas. Nang matapos, lumabas siya ng bahay kung saan namataan niya ang bayaw niya na abala sa pagkukumpuni ng isang sasakyan. Mekaniko nga pala ito at may munti itong shop sa harap ng bahay nila. Si Ate Vanessa Adrian, gambala niya rito. Inangat nito ang mukha sa kanya at hindi agad napigilan ni Lisa ang matawa nang makitang halos mapuno na ng dumi ang mukha nito. Umalis siya, may binili. Bakit ka tumatawa, Lisa? Ngisi ng bayaw niya sa kanya. Natatawa siyang lumapit dito. Puro dumi yung mukha mo. Magpunas ka kaya. Baka akalain ng mga customer mo pulubi ka. May pangungutya niyang wika dito na ikinailing nito. Binitawan nito ang hawak na tools bago hinubad ang suot na damit. At ganun na lang ang gulat ni Liza nang makita ang maskulado nitong katawan. Bakat sa tiyan nito ang mga pandesal. Isama pa ang mga biceps nito. Nang mahubad ng bayawang damit niya, ginamit nito iyon upang punasan ang mukha. Wala na bang dumi, Lisa? Mahinahon nitong tanong sa kanya habang nakangiti. Tumango naman siya. Wala na. Mabuti naman. Sabay hagis nito ng damit sa may upuan bago nagpatuloy sa ginagawa. Palihim na ngumiti si Lisa bago tahimik na pinagmasdan si Adrian. Tila eksperto na ito sa ginagawa. Sa bawat paggalaw nito, alam na nito. Napakaswerte ng Ate Vanessa niya sapagkat nahanap niya ang isang katulad ni Adrian. Nananalangin din siya na kung may darating para sa kanya, naway katulad lang din ang bayaw niya. Lisa, pwede bang paabot ng katala riyan dyan sa tabi mo? Mabilis na sinunod ni Lisa ang utos ni Adrian. Mula sa toolbox na nasa tabi niya, hinanap niya ang nais nito. Pero nakalimutan niya. Hindi niya nga pala alam kung ano yung katala. Humarap siya kay Adrian pero halos mapatalon siya patalikod nang bumunga dito sa harap niya. Isang dangkal na lang ang layo nila sa isa't isa. Dahilan para masamyo ng ilong niya ang natural nitong amoy. Hindi mo mahanap? Usal nito. Mariin siyang lumunok bago tumango. Hindi eh. Sabay angat niya ng kanyang kamay. Mahinang tumawa si Adrian bago umangat ang isang sulok ng mga labi. Hawak mo na eh. Nanlaki ang mga mata niya bago nagbaba ng tingin sa kamay nito. Eto? Ang katala? Oo, yan ang katala. At kinuha nito yun sa kamay niya. Ang nakakagulat, hinawakan nito ang kamay niya. Edi ngayon alam mo na ang katala. Kindat pa nito bago bumalik sa ginagawa. Pakiramdam ni Lisay, nawala siya sa sarili sa inakto ng bayaw niya. Halos isang drum ng laway ang nalunok niya ng mga sandaling yon habang bahagyang pumipintig ang dibdib niya sa kaba. Mabuti na lang at wala ang Ate Vanessa niya. Kung hindi, baka nakita na nito ang ginawa ng asawa sa kanya. Bakit parang gulat na gulat ka, Lisa? Tanong nito na ikinabaling niya rito. Ha? Ako? Saan naman? Hinawakan ko yung kamay mo. Masanay ka na sa akin, Lisa. Ganun talaga ako eh. Mas matamis pa sa candy. Pero yung tamis ko, hindi nakaka-attract ng mga langgam. Pero alam mo kung kanino? Kanino? Sa'yo. Sa mga mata mo. May pagkasarkastikong wika nito. Inirapan niya ito. Sira ka talaga, Adrian. Ikaw ang nagdududa kay Ate Vanessa, ikaw naman tong lumalandi. Lumalandi agad? Di ba pwedeng dumadamoves lang? Halakhak nito. Ewan ko sa'yo, Adrian. Huwag ka lang mahuhuli ni Ate Vanessa dahil hindi kita pagtatanggol. May pananakot niyang turan bago pinag-cruise ang mga braso. Ikaw naman, di ka mabiro. Sa tagal natin magkakilala, parang di mo pa ako kilala. Inirapan niya muli ito. May asawa ka na kasi. Respeto lang. Umiling si Adrian bago binitawan ng mga hawak, saka naglakad pabalik sa kanya. Nang huminto ito, halos isang dangkal na lang ang layo nito sa kanya. Pinakatitigan siya nito sa kanyang mga mata at ikinalunok niya yon ng ilang beses. Bakit? Papayag ka bang landing kita? Kung wala nga Ate Vanessa mo sa buhay ko. Mapanokso nitong tanong sa kanya. Mariing lumunok si Lisa.
Hindi tayo dapat nag-uusap ng ganito, Adrian. Maling pag-usapan ng mga ganitong ba? Hindi na natapos ni Lisa ang iba pang sasabihin. Nang walang ano-ano'y, tinulak siya ng kanyang bayaw, pasandal sa sasakyan. Magpupumiglas pa sana siya pero nagulantang na lang siya. Nang niluko mo siya ng mapusok na halik ni Adrian, halos mahulog ang mga mata ni Lisa sa gulat. Subalit agad siyang binalot ng init ng mga sandaling yon, kaya wala sa sarili siyang tumugon sa makasalanang halik ng mismong asawa ng kapatid niya. Pero nataranta agad sila nang biglang nagsalita ang isang lalaki, ang customer ni Adrian. Mabilis silang humiwalay sa isa't isa bago walang lingon na nagtatatakbo si Liza pabalik sa loob ng bahay. Sumandal siya sa pader bago sinapo ang dibdib niya. Muntik na sila. Mabuti na lang at nagkahiwalay agad sila. Pero bakit yun ginawa ng bayaw niya sa kanya? Bakit siya hinalikan nito? Pero ang malaking katanungan, bakit siya pumatol? Gayong alam niya sa sarili niya na asawa ito ng pinakamamahal niyang kapatid. Tanga ka, Lisa. Anong ginagawa mo? Maktol niya sa sarili habang sinasariwang mga nagaganap sa pagitan nilang dalawa ni Adrian. Pakiramdam niya hanggang ngayon, nakalapat pa rin sa kanyang mga labi ang labi nito. Lumipas ang mga araw, hindi pa rin mawala-wala sa utak ni Lisa ang nangyari sa kanilang dalawa ng bayaw niya. Kahit wala ang ate Vanessa niya ng mga araw na iyon, nababahala pa rin siya. Pakiramdam niya yan umang oras ay sisinghalan siya ng kapatid niya. Kung ano-ano ang mga iniisip niya nang matapos ang araw na iyon. Kahit bahagyang lumayo ang loob niya kay Adrian, malambing at maalaga pa rin ito sa kanya. May problema ka ba, Lisa? Napasinghap na lang siya nang biglang sumulpot ang kapatid niya sa harap niya. Kasalukuyan siyang nasa likod ng bahay nila. Nakahiga sa duyan habang nakatanaw sa malawak na bukirin. Payak siyang ngumiti bago bumangon. Wala naman, Ate Vanessa. Oh, bakit tahimik ka? Ilang araw ko nang napapansin yan, Lisa. May pag-aalalang sambit nito sa kanya. Bumuntong hininga si Lisa. Masaya lang ako, Ate Vanessa. Masaya ako kasi nararamdaman ko yung kapayapaan na wala sa syudad. Doon kasi puno ng polusyon eh. Pero dito sa probinsya, nakakagaan ng pakiramdam ang mga tanawin. Sariwang hangin at malamig pa. Pahayag niya habang may ngiti sa mga labi. Basta, kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ni Adrian, ha? Lalo na sa akin, na kapatid mo. O siya, uuna na ako. Baka mahuli pa ako sa klase ko. Nakangiting tumango si Lisa bago nagpaalam sa kapatid. Nang lumisan ito, bumalik siya sa pagkakahiga sa duyan. Nagtatrabaho nga pala bilang elementary teacher ang ate Vanessa niya. Simulat sa pool, yun na ang gusto nito. Mahal kasi nito ang mga bata. Nanahimik na lang si Lisa ng mga oras na yon nang bigla niyang nakita ang bayaw niya. Naglalakad dito palapit sa may poso. Tanging boxer lang ang sapi nito. Habang nakapatong sa balikat nito ang tuwalya. Sa kamay nito, hawak ang sabunan. Napalunok siya sa kanyang nasaksihan sapagkat kitang-kita niya ang halos kahubaran ng katawan ni Adrian. Sa lahat ng parte ng katawan, pumuputok ang mga muscle nito. Walang imik niyang pinagmasdan ng bayaw. Nang makarating ito sa poso, nagtungga ito ng tubig bago nagsimulang maligo. Hindi alam ni Lisa ang gagawin. Dapat ay umalis siya, pero tila ayaw ng utak niya. Gustuhin man niyang ilayong mga mata rito, hindi niya mapigilan. Nakapukol ang tingin niya kay Adrian. Habang walang patid na rumaragasa sa katawan nito ang tubig. Habang pinapanood ito sa pagligo, nakaramdam si Liza ng hindi maipaliwanag na init sa katawan. Napapakagatlabi na lang din siya. Maya-maya pa'y namalaya na lang niyang inilusot niya sa dress niyang suot ang kanyang kamay. Subalit mas lalong tumaas ang tensyong. Nararamdaman niya nang hubarin ni Adrian ang boxer nito. Dahilan para bumulaga sa kanya ang umiigting nitong talong. Nagagalit yon. Pulang-pula pa. At kahit malayo, kita niyang maugat iyon. Napamura na si Liza. Tumayo siya sa kinahihigaan bago nagtatatakbo papasok sa bahay. Nagtungo siya sa silid niya at nang akmang, isasarado na niya ang pinto. Biglang may pumigil. Nang tingnan niya kung sino yon, ang bayaw niya. Nakatuon ang palad nito sa may pinto. Anong ginagawa mo, Wala naman si Vanessa, di ba? Ano pang kanakatakot mo, Lisa?
Nakangisi nitong tanong bago tuluyang itinulak ang pinto, dahilan para makita niya ang katawan nito na ni isang tela ay wala. Ang hotdog naman ito, mas lalong nagwala. Hindi ko alam kung anong nais mo pero malito, Adrian. Malitong ginagawa mo. Kapatid ko ang asawa. Saan nanlalamig na siya sa akin eh. Ano magagawa ko? Tanong nito bago pumasok sa silid niya. Malakas ang kutob ko na hindi na ako mahal ni Vanessa, Liza. Wala na siyang interes sa akin. Anito pa, napalunok na lang siya nang gustuhin man niyang tumakbo. Hindi niya magawa. Pakiwari niya'y napako siya sa kinatatayuan ng mga sandaling yun. Habang walang imik, hinawakan ng bayaw niya ang magkabilang strap ng suot niyang dress at walang kaabog-abog na ibinaba yun. Kaya naman nahulog ang suot niya. Pawang panty at bra na lang ang natira sa katawan niya ng mga oras na yun. Malito, Adrian. Nauutal niyang tugon. Pero imbis na makinig, hinawakan lang nito ang kamay niya bago siya masuyong hinila palapit sa kama. Nang makalapit, marahan siya nitong inihiga roon kapag wanay umibabaw ito sa kanya. Ang ganda-ganda mo, Lisa. Napakaganda ng mga mata. Hindi tama ang ginagawa natin, Adrian. Asawa ka ng kapatid ko at ayoko. Walang mangyayaring gulo kung di ka magsasalita. Putol nito sa kanya bago walang pakundangan siyang siniil ng mapusok na halik. Tuluyang nagliyab ang buong pagkatao ni Liza nang lumapat ang mga labi ni Adrian sa kanya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumugon siya sa makasalanan nitong halik. At sa bawat segundong magkasanib sila, mas lalo yung lumalim at unti-unting bumabalik sa kanya ang nararamdaman niya ng araw na hinalikan siya nito. Masidhi ang pagpapalitan nila ng laway at sa gitna nun, nararamdaman niya ang paglamas ni Adrian sa kanyang mga bundok kaya hindi niya mapigilan ng mapahalinghing sa gitna ng ginagawa. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba ang mga labi ni Adrian sa kanyang baba. Pababa sa kanyang leeg kung saan dinilaan at sinipsip nito yon, dahilan para magpakawala si Liza ng mahihinang ungol sa kanyang lalamunan. Alam niyang mali ang ginagawa nila, ngunit hindi niya mapigilan ang tuksong nararamdaman niya. Mas lalong tumindi ang init niyang nararamdaman dahil sa mapanuksong galaw ng sariling asawa ng kanyang kapatid. Napakagatlabi na lang si Lisa habang pinipigilan ng sarili na wag umungol ng malakas. Halinghing lang ang pawang nagagawa niya ng mga sandaling yon habang walang humpay ang bayaw niya sa kanya. Ramdam niya ang init ng bibig nito at nagdadagdag sa sensasyong idinudulot nito sa kanya. Pagkaraan ng ilang minuto, muling naglakbay pababa ang dila nito hanggang sa marating nito ang gitnang bahagi ng katawan niya. Hindi mo alam kung gaano ako kasabit ngayon, Lisa. Yayariin kita. Maotoridad nitong usal bago hinawakan ang magkabilang gilid ng panty niya at nang akmang ibababa na nito iyon, isang umaalingaw-ngaw na sigaw ang nagpahinto sa kanila. Adrian, naayos mo na ba ang kotse ko? Boses ng lalaki yon. Dismayadong bumuntong hininga si Adrian bago inilapat ang mukha sa kanya. Saka na natin tuloy kapag wala na ulit si Vanessa. Isang halik sa mga labi ang iginawad nito sa kanya bago lumabas sa silid niya. Ito na, papunta na. Kapagway, sagot nito sa customer nito sa labas. Napailing na lang si Lisa sa inis. Aminado siyang nabitin siya sa ginawa nila. Kung pwede nga lang niya pigilan yon na wag nang lumabas, nagawa na niya para masatisfy naman sila. Subalit ngayon, mas nadagdagan ang takot niya. Malinaw na kabit na siya ni Adrian. At mas malinaw pa sa tubig na pinagtataksilan niya ang ate Vanessa niya na walang ibang pinakita sa kanya kundi ang kabutihan. Kinagabihan, naligo si Liza. Subalit nang buksan niya ang pinto ng banyo, halos mapatalon siya nang bumungad ang bayaw niya. Nakasandal ito sa hamba ng pinto habang may ngisi sa muka. Hindi ka ba nag-aalala na baka makita? Mamaya para makakauwi si Vanessa. May seminar sila. Putol nito sa kanya bago nito hinawakan ang braso niya. Ipagpatuloy na natin ang ginawa natin kanina, Lisa. Huwag ka mag-alala. Di tayo mahuli ni ate Vanessa mo. Sabay hawak nito ng tuwalyang nakatabing sa hubad niyang katawan. Mariin siyang napalunok bago walang nagawa ng hilahin ni Adrian ng tuwalya. Dahilan para bumalandra rito ang katawan niya. Nakita niya agad ang matinding pagnanasa sa mga mata nito ng mga oras na yon. At literal na tumulo ang laway nito
Sa nasaksihan, napamura si Adrian. Napaka-sexy mo, Lisa. Halos nahihirapang bulalas nito bago sinapo ang magkabila niyang bewang kapag buwan ay tinitigan siya ng malagkit. Sinong lalaki ang aayaw sa isang tulad mo, Lisa? Tanong pa nito. Adrian, mali to. Alam mo yan. Sa mata ng lahat, hindi tama tong ginagawa natin. Oo, tama ka. Mali nga to. Pero kaya mo bang tanggihan ng tukso? Kinagat ni Adrian ang ibabang labi bago kinuha ang kamay niya. Sinigurado nitong bukas ang palad niya bago nito idinikit yon sa mga pandesal nito. Pakiramdaman mo ang katawan ko, Lisa. Mainit, di ba? Ikaw lang ang tanging nagpainit sa akin ng ganito. At hindi ko to palalampasin. Huli na para makaiwas siya sapagkat napakabilis ng mga pangyayari. Muli na naman siyang nilukumos ng masidhing halik at walang ibang nagawa si Liza kundi ang sagutin ang mga ito. Muli na namang bumalik ang init na nararamdaman niya. Mas nanaig ngayon ang tukso sa kanya kesa sa takot at pangamba na mahuli sila ng ate Vanessa niya. Humiwalay si Adrian sa paghalik sa kanya bago bumaba ang mga labi nito sa kanyang liig. Pababa sa kanyang mga bundok, hindi na rin niya mapigilan ang maglabas ng ungol sa kanyang lalamunan. Mabuti na lang at malayo sa ibang bahay, ang bahay ng mag-asawa. Maya-maya pa, binitawan siya ni Adrian bago siya masuyong tiningnan. Pagdakay sinapo ang pisngi niya na may ngiti sa mga labi. Adrian. Liza. Lumunok siya. Gusto ko pa. Anya, bago walang pag-aalinlang ang sinunggaban ng mapusok na halikang bayaw. Bahagyang natawa si Adrian sa gitna ng pagpapalitan nila ng laway. Makalipas ang ilang sandali, ito na mismo ang humiwalay sa kanya. Pinakatitigan siya nito sa mga mata niya bago walang pasabing binuhat siya patungo sa silid niya. Nang makarating, marahan siya nitong inilapag sa kama. Hinubad muna nito ang pang-ibabang suot bago pumosisyon sa ibabaw niya. Magpapaangkin ka na ba, Lisa? Nanunuksong tanong ni Adrian sa kanya. Kinagat ni Lisa ang ibabang labi. Oo, Adrian. Angkinin mo na ako. May kasabi kang tugon niya. Sisiguraduhin kung hindi mo pagsisisihan itong gagawin natin. At dahan-dahang bumaba ang katawan nito. Hanggang sa makarating ang mukha nito sa kanyang kasilanan. Nakapikit na inamoy niyo ni Adrian. Ang bango-bango, Lisa. Mas lalo akong nagiinit sa amoy ng pechay mo. Amoy bulaklak. Sa'yo lang ang pechay ko. Basta sa akin lang ang talong mo. Ngumisi si Adrian. Kung yan ang nais mo, di ako tatanggi. Sunod-sunod na ang paghalinghing ni Lisa ng mga oras na yon, lalo pa tila ekspertong kinain ni Adrian ang pichi-pichi niya. Makalipas ang ilang minutong pagkain ni Adrian sa kanya, lumuhod ito sa gitna niya at sinapo ang nagagalit nitong alaga. Waring sabik nang pumasok. Bahagya muna niyang nilaro bago itinutok sa lagusan niya. Sunod-sunod na napabuntong hininga si Liza bago walang reklamong pinahintulutan ang bayaw niya. Napasukin siya. Ayos ka lang, Lisa? Tanong ni Adrian sa kanya. Ayos lang ako, Adrian. Dahan-dahan lang ha. Ngayon lang kasi ulit. Alam mo na. Matagal na ba? Simula na may pumasok dito sa pechay mo. Malaki ba yung huling umangkin sa'yo? Ngisi ni Adrian. Tama lang. Ibig sabihin, mas malaki tong sa akin. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang walang paso-baling isinagad ni Adrian ang kahabaan sa kalooban niya. Halos umangat ang buong katawan ni Lisa ng mga sandaling yon at napahiyaw rin siya sa biglaang ginawa ng bayaw. Mahina niyang hinampas ang dibdib nito at tanging mapang-akit na ngiti lang ang isinagot sa kanya bago ito dahan-dahang umulos. Ramdam ni Lisa ang pagpuno nito sa lagusan niya. Kahit paano, may hapdi pa rin siyang nararamdaman. Pero matapos ang ilang paglabas-masok, naglaho na yun at napalitan ng kakaibang sarap. Pareho silang umuungol ng bayaw niya. Nang mga oras na yon, hindi alintana sa mga kapitbahay nila. Mula sa mahina, unti-unting lumalakas ang paglabas-masok ni Adrian sa kanya. Hanggang sa, maski ang pagtatama ng katawan nila ay nakikisabay na rin sa ingay na inilalabas ng lalamunan nila. Patuloy lang ang bayaw niya sa pag-ulos sa ibabaw niya. Nag-iba na rin ang posisyon nila. Eto naman ang nakahiga, habang siya ay nagtataas baba sa ibabaw nito. Sa malamig na gabing iyon, pinainit nila ang isa't isa. Tangan nila pareho ang tuksong hindi nila kayang baliwalain.
Naramdaman ni Lisa ang kagustuhan ni Adrian ng sandaling yon, kaya hindi na rin niya naiwasang ipagkaloob ang kanyang sariling laman dito. At maya-maya pa, ramdam na nila ang rurok ng tagumpay. Bumalik sila sa unang posisyon kung saan gigil siyang inangkin ni Adrian. Kasabay ng pag-ungol nila ng malakas ay ang paglabas ng kanilang mga katas. Mabuti't alerto ang bayaw niya. Sa tiyan niya nito nilabas ang sariling katas. Pareho silang hinihingal matapos ang ginawa nila. Bumagsak si Adrian sa tabi niya. Di ako makapaniwala na maaangkin kita, Lisa. Simula na dumating ka rito, akala ko wala na akong pag-asa. Usal ni Adrian habang nakatitig sa kisame. Ako rin naman, kasi kahit papano nirerespeto ko yung kasal niyong dalawa ni ate. Shh! Huwag na natin pag-usapan ng tungkol dyan. At least, masaya tayo ngayon. Di ba? Naangkin natin isa't isa. Sabay halik ni Adrian sa kanya. Napailing si Lisa. Magbihis ka na. Baka biglang dumating si Ate Vanessa, makita pa tayong dalawa. Una po, Bumaba ito sa kama bago nagbihis. sana hindi ito ang huli ah. Sana masundan pa. Nakangisip ang tura ni Adrian at sa ikalawang pagkakataon, muli siyang hinalikan bago tuluyang lumabas ng silid. Napabuntong hininga na lang si Lisa. Bagamat takot, hindi pa rin niya mapigilan na mapangiti sapagkat naangkin siya ni Adrian. Alam niyang bawal, alam niyang immoral ang ginawa nila dahil bayaw niya ito. Pero sino ba ang tatanggi sa isang tulad nito na halos perpekto na? Kung hindi ka mapapasakin, Adrian, sana makahanap ako ng isang katulad mo. Wika niya sa sarili habang inaalala ang kapangahasang ginawa nila kanina. Habang tumatagal, mas lumalalim pa ang ugnayan nilang dalawa ni Adrian hanggang sa namalaya na lang ni Lisa na iniibig na niya ang mismong bayaw niya. Malambing sila sa isa't isa kapag wala ang Ate Vanessa niya at malayo naman ang loob nila kapag wala ito. Hindi nila pinapahalatang namamagitan sa kanilang dalawa sapagkat napagpasyahan nilang ilihim ito. Isang umaga, napabalikwas na lang siya nang makarating ang malalakas na boses sa labas. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto at nanlaki ang mga mata ng mapagtanto niyang nagbabangayan ng mag-asawa. Ano ba, Adrian? Sinabi ng wala akong lalaki, bakit pa pinagpipilitan mong niloloko kita? Ang Ate Vanessa niya, bakas sa tinig nito ang galit. Nanlalamig ka na sa akin, Vanessa. Sa tingin mo ba? Di ko isipin yan, ha? Mag-asawa tayo. Kasal tayo, bakit? Yun na nga eh. Mag-asawa tayo, kasal na tayo, pero bakit pinagdududahan mo pa rin ako na may lalaki ako, ha? Wala, Adrian. Okay? Hindi ako ganung babae. Hindi ko mag-agong magloko sa'yo. Nagpatuloy ang pagsasagutan ng dalawa. Unti-unti nang nagiinit yon. Hindi. Sige nga, ipaliwanag mo sa akin kung bakit nanlalamig ka na. Bakit di mo ko inahayaan na galawin ka, ha? Mag-asawa tayo, Vanessa. At karapatan ko bilang asawa mo na ibigay sa akin ang pangangailangan ko. Pahayag naman ni Adrian. Ano bang gusto mong mangyari, ha? Gusto mo bang maghiwalay na lang tayo? Humahalakhak si Adrian. Maghiwalay tayo? Yan bang iniisip mo ngayon? Hindi mo nga sinasagot ang mga tanong ko. Bakit iniiwasan mo ko? Vanessa, hanggat maaga pa magsabi ka na agad kung mahal mo pa ba ako para... Saka na tayo mag-usap, Adrian. Maliliit na ako sa klase. Pagkatapos, nanahimik na ang kapaligiran. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Liza bago binuksan ang pinto at natanaw niya si Adrian habang nakasandal sa pader. Kita niya ang matinding iritasyon sa mukha nito. Pagdakay, galit na sinuntok ang pader. Adrian, ano bang ginagawa mo? Dali-dali niya itong nilapitan at kinuha ang kamay nito na pinangsuntok sa pader. May sugat ka. Halika, umupo ka at gagamutin ko. Nang igaya niya ito sa sofa, sumunod naman ito. Kaya naman kumuha na siya ng kakailanganin niya para magamot ang kamao nito. Nang bumalik siya, nagsimula na siya. Ano bang nangyari sa inyong dalawa ni Ate Vanessa, ha? Nag-aalala niyang tanong. May masama ba sa tanong ko, Lisa? Gusto ko lang na maalamin kung bakit siya nanlalamig sa akin. Yun lang. Pero, bakit? Bakit di niya ako masagot? Bakas pa rin sa tinig ni Adrian ang inis. Mas lalong lumalakas ang pagdududa ko sa kanya na may lalaki siya. Dagdag pa nito. Kung gayon, pareho lang kayong nagloko. Quits lang. Sabay tawa niya ng mahina. Napailing si Adrian. Nagising ka ba? Dahil sa away namin ng ate mo?
at siniil siya nito ng halik sa kanyang noo. Nang matapos niya ang ginagawa, marahan niyang binitawan ang kamay nito bago ito pinagmasdan. Oo, pero di na yun mahalaga. May gusto sana akong itanong sa'yo. Kumunot ang noo ni Adrian. Ano yun, Lisa? Mahal mo pa ba si Ate Vanessa? Derechahang tanong dito. Sandaling nanahimik si Adrian bago kumibit balikat. Hindi ko alam, Lisa. Pero sa tingin ko, dahil sa ginagawa niya, unti-unti na nawawala nararamdaman ko sa kanya. Siguro, mabuti yun para magkasama na tayong dalawa. Alam mo namang mahal kita, di ba? Lisa, mahal mo rin naman ako, tama? Oo, mahal din kita. Pero hindi to tama eh. Pinagtataksilan natin si Ate Vanessa na asawa mo at kapatid ko. Natatakot nga ako eh kapag dumating ang panahon na. Iyan ka na naman, Lisa. Wala ka ibang bukang bibig kundi yan na lang. Umiling siya. Kasi mali naman talaga to eh. Kahit sinong tanungin mo. Itong ginawa ko, nasa 10 utos ng Diyos to. Nakiapid ako sa may asawa at sa asawa po mismo ng kapatid. Ayoko na marinig ang mga sinasabi mong ganyan, Lisa. Husto na. Sabay tayo nito. At nang mag-akmang aalis na ito, mabilis siyang tumayo bago ito niyakap mula sa likuran. Sorry na. Hindi ko lang naman mapigilan ang sarili ko na mag-isip. Sige na nga, hindi na ako magsasabi ng mga ganon. Pangako. May diin niyang pahayag. Naramdaman niya ang pagbuntong hininga ni Adrian bago ito umikot paharap sa kanya. Yun ang gusto ko. At nangingiti nitong pinisil ang tungkil ng ilong niya. May lakad ka ba ngayong araw? Wala naman. Dito na ako sa shop. Bakit? Gusto sana kitang ipagluto ng kare-kare. Di ba yun ang hinahanap mo nung nakaraan? Gumuhit ang kasiyahan sa mukha ni Adrian ng mga sandaling yun. Hindi na ako makapaghintay, Lisa. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sabay sa po nito ng kargada. Natawa si Lisa. Hindi na. Dessert ko na lang yan pagkatapos. Tugon niya na ikinangisi ng kanyang bayaw. Ibig sabihin, pwede rin maging dessert ang pechay mo. Bakit hindi? Yes. At sumuntok ito sa hangin. Di na ako makapaghintay, Lisa. Ang pechay mo ang pinakapaborito kong pagkain sa balat ng lupa. Sabay kindat nito sa kanya na ikinailing na lang ni Lisa. Mahina niyang hinampas ang dibdib nito. Loko-loko ka talaga, Adrian. Oo, loko-loko sa'yo. At may panunukso nitong sinapo ang baba niya. Muling natawa si Lisa sa inakto ni Adrian. Naging bata ito ng mga oras na iyon bago ito nagtungo sa shop. Habang siya naman ay nangingiting nagtungo sa CR upang maglinis. Hindi ko alam ang gagawin ko, Lisa. Bakit ako pinagdududahan ng sarili kong asawa? Wala sa sariling tanong ni Ate Vanessa niya habang nakaupo ito sa duyan. Kasalukuyan silang nasa likod ng bahay at pareho silang pinagmamasta ng unti-unting paglubog ng haring araw. Kakauwi lang nito, pero imbis na pumasok sa loob, mas pinili nitong magtungo sa likod. Ate, naiintindihan kita. Alam kong masakit. Pero, question ko lang ha. Bakit kaya hindi mo na lang sagutin ang tanong niya? Malay mo mas maging payapa ang loob niya. Tugon ni Lisa sa kapatid. Halos 1 minutong tahimik si Lisa bago ito bumaling sa kanya. Lisa, may sasabihin sana ako sa'yo pero mangako ka muna sa akin ha. Kahit anong mangyari, hindi mo sasabihin kay Adrian ang sasabihin ko sa'yo ha. Seryoso ang tono ng boses nito. Tumango siya. Oo ate. Hindi na natapos ni Lisa ang iba pang sasabihin nang biglang rumagasa ang malakas na ulan. Dali-dali silang tumakbong magkapatid papasok ng bahay at natagpuan pa nila si Adrian na nakatayo sa harap ng pinto. Ate, ano yung... Hindi na bale. Maglilinis na muna ako. At dali-dali itong umalis na ikinakunot noon niya. Anong nangyayari kay Ate Vanessa? Tanong niya. Di epekto ng hindi pagpapadilig sa akin. Mabuti na lang ikaw. Nadidiligan ko ang rosas mo. Pangaasar ni Adrian sa kanya. Inirapan niya ito. Maghahanda na ako ng hapunan natin. At dumako siya sa kusina para gawin ang nais niya. Nagsaing lang siya dahil marami pa namang tirang kare-kare. Ininit lang niya iyon. Nasa hapag na silang tatlo. Katabi ni Lisa, ang Ate Vanessa niya habang si Adrian naman ay nasa harap nila. Tahimik silang kumakain.
Tanging pag-uumpugan lang ng mga kutsara at tinidor sa may plato ang naririnig. Isama pang malakas na pagbuhos ng ulan. Ngunit nang kumidlat ng malakas, biglang nawala ng kuryente. Kukuha lang ako ng kandila. Presenta agad ng Ate Vanessa niya bago ito lumisan. Napabuntong hininga na lang si Liza ng mga oras na yon at kahit walang makita, nagpatuloy pa rin siya sa pagkain. Subalit, halos mapahiyaw siya nang maramdaman niyang may humawak sa hita niya. Adrian. Halos pabulong niyang pagtawag sa pangalan ng bayaw dahil sino pa ba ang maaring humawak sa kanya? Tanging silang dalawa lang ang naiwan sa kusina. Ako nga, Lisa. Huwag ka maingay. Tugon ni Adrian sa kanya bago nito inangat ang laylayan ng dress niya. Pagdakay ibinaba ang panty niya. Kakainin kita, Lisa. Paalam pa nito bago bahagyang ibinukak ang mga hita niya. Maring napalunok si Lisa, imbis na pigilan ng bayaw, hinayaan niya lang itong gawin ang nais niya. Nang isuot nito ang ulo sa loob ng palda, nagsimula itong kainin ang kasalanan niya. Pigil niya sa paghinga ng mga sandaling yon dahil ayaw niyang maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan habang walang haba si Adrian sa paghagod ng dila sa kanyang hiwa mula sa ilalim ng lamesa. Maya-maya pa bigla na lang sumulpot ang Ate Vanessa niya habang may dala itong kandila. Nanlaki ang mga mata ni Lisa kaya naman inayos niya ang upo at nagpatay mali siya habang nasa loob pa rin ng palda niya ang ulo ni Adrian. Oh, nasan si Adrian? Takang tanong sa kanya nang bumalik ito sa pwesto sa tabi niya. Payak siyang ngumiti sa kabila ng kabang nararamdaman. Nasa banyo, Ate Vanessa. Pagsisinungaling niya. Talaga, kakagaling ko lang dun eh. Nanginig siya. Baka may ibang pinuntahan? Wala nang kuryente, nakagala pa. Buntong hininga niya bago nagpatuloy sa pagkain. Bahagya siyang tumawa kahit sa loob-loob niya kabang-kaba siya. At para mapalabas si Adrian sa ilalim ng lamesa, pasimple niyang hinipan ang kandila. Naknang to ako, namatay pa oh. Sandali, kukunin ko na lang yung posporo. At naramdaman niya ang pagtayo nito. Naramdaman niya ang pag-alis ni Adrian sa ilalim ng lamesa pero makalipas ang ilang segundo, umikot na pala ito sa pwesto niya at mapusok siyang hinalikan. Agad siyang tumugon dito bago kinapang kargada nitong umiigting na sa short nito, habang si Adrian naman ay nilamas ang dibdib niya. Nagtagal ng 1 minuto ang paghahalikan nila bago ito tuluyang bumalik sa upuan. Sakto namang dumating ang Ate Vanessa niya. Sinindihan nito ang kandila bago bumalik sa upuan. Subalit saktong pag-upo nito, biglang bumalik ang kuryente. Naglalapot kaya ta dyan, Lisa. Sambit ng kapatid niya habang matamang nakatingin sa kanya. Ngumiti siya bago ginamit ang palad para hawiin ang pawis sa kanyang noo. Mainit kasi ate, pero mabuti na lang bumalik ng kuryente, no? Oo, mabuti nga, wala pa man din tayong ekstrang kandila. Ngayon lang kasi ulit nag-brown out eh. Nakangiting tugon ng Ate Vanessa niya. Nakangiti lamang siyang tumango bago nagpatuloy sa pagkain. At habang abala sila, pasimple niyang tiningnan si Adrian. May ngisi ito sa mga labi habang palihim din siyang tinitingnan. Ang mga mata nito tila ba may gustong iparating sa kanya. Natawa na lang siya at hindi na ito pinansin. Nang matapos sila sa pagkain, siya na ang nagpresentang maghugas. Pero habang abala, bigla na lang yumakap sa kanya. Kasabay nun ay ang paghalik sa liig niya. Adrian, ano ba? Baka makita tayo ni Ate Vanessa. Suway niya sa bayaw na tila walang takot sa asawa nito. Pero imbis na mangamba, tinawanan lang siya nito bago hinimas ang pangupo niya. Huwag ka mag-alala. Nasa banyo siya. Yung panty mo, akin na lang ha. Kaya pala malamig dahil wala pala siyang suot na panty. Ibinulsa na pala ng ogag. Kapag yan nakita ni ate, Bakit ba't ako natakot kay Vanessa? putol nitong tanong sa kanya. Sino bang hindi matatakot? Ganyan kay, kasakasama lang natin siya rito. Paano kung makita niya? Mahal mo ako, di ba, Lisa? Bigla itong sumeryoso. Lumunok siya bago humarap dito. Oo, mahal kita. Sa mga ginawa natin, sa mga pinakita mo sa akin. Imposibleng hindi ako makaramdam sa iyo. Mahal kita, Adrian. Mahal kita kahit bawal. Malapad na ngumiti ang bayaw niya bago ito inipit sa kanyang tenga ang ilang hibla ng kanyang buhok bago sinapo ang pisngi niya.
Mahal din kita, Lisa. Ewan ko ba, pero habang tumatagal, mas lumalalim ang nararamdaman ko sa'yo. Dahil sa'yo, Lisa, nawala ng pagmamahal ko kay Vanessa. Alam kong hindi ka tanggap-tanggap ng ginagawa natin. Pero yun ang totoo. May sinseridad nitong Saad. Lumunok siya. Anong gagawin natin ngayon? Nakatiim niyang tanong. Sandaling nanahimik si Adrian bago ito ngumiti. Umamin na kaya tayo kay Vanessa. Namilog ang mga mata niya. Nahihibang ka na ba, Adrian? Umiling ito. Hindi, Lisa. Alam kong hindi payapa ang puso mo dahil sa ate Vanessa mo. Kaya mas maigi pa, habang maaga pa lang, aminin natin agad ang relasyon nating dalawa. Bakit ang bilis para sa'yo na sabihin ang mga ganyang bagay, Adrian? Mahina itong tumawa. Kasi, hindi ko na siya mahal. Ikaw na ang mahal ko. At isa pa, nanlalamig na siya sa akin. Baka nga, hindi na rin niya ako mahal. Hindi ko alam, Adrian. Natatakot ako na. Hindi na natapos ni Lisa ang iba pang sasabihin nang maramdaman niyang pag-angat ng asido sa kanyang lalamunan. Mabuti na lang nasa harap siya ng lababo kaya nailabas niya agad iyon. Ayos ka lang ba? May pag-aalalang tanong ni Adrian habang hinahagod ang likod niya. Nagmumug siya bago humarap dito. Oo, ayos lang. Kailangan ko na siguro pagpahinga at bigla akong nakaramdam ng pagod eh. O sige, ako na magpapatuloy nitong paghuhugas. Presenta ni Adrian. Salamat. Walang buhay niyang tugon bago nagpunta sa kanyang silid upang humiga para makapagpahinga. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalala ang nararamdaman ni Lisa. Bukod sa palaging nagsusuka tuwing umaga at pakiramdam na palaging pagod, napansin din niya na hindi na siya dinadalaw. Nakaramdam agad siya ng takot sa mga senyales na nararanasan. Malakas ang kutob niya na buntis siya. Maghunos dili ka, Lisa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tila nangangambang tanong ni Adrian sa kanya nang ipaalam niya rito ang kutob niya. Hindi ba ganun ang mga senyales kapag buntis ang isang babae? Nanginginig niyang tanong. Hindi siya makapagsalita ng diretso dahil sa takot na bumabalot sa dibdib niya. Oo, pero hindi pa tayo sigurado kung... Bumili ka ng pregnancy test. Doon malalaman natin kung buntis ba talaga ako o hindi. Sandaling walang imik si Adrian bago ito tumango kapag Kway umupo sa sofa na nasa harap niya. Hinilamos nito mga palad sa mukha bago nagsalita. Paano kung buntis ka nga? Ipapaalam ba natin kay Vanessa ang totoong namamagitan sa ating dalawa? Seryoso ito sa mga oras na yon habang nakatitig sa mata niya. Mariin siyang lumunok. Hindi ko alam, Adrian. Natatakot ako kay Ate Vanessa. Nagkasala ako sa kanya. Kaya ano pang mukhang ihaharap ko kapag nalaman niya? Napayuko siya kapag nalaman niyang inahas kong asawa niya. Pagtatapos niya. Lisa. Tumayo si Adrian bago umupo sa tabi niya. Oo nga't pareho tayo nagloko. Pero, sa tingin mo ba, hindi ito magsisimula ng dahil sa akin? Ako ang rason. Kaya nandito tayo sa sitwasyong to. Ako ang nagsimula. Kung magagalit man sa'yo si Vanessa, ako ang sisisihin. Hindi yan gumagana, Adrian. Nagkasala tayo pareho. Pareho lang dapat tayong sisihin. Hindi lang ikaw ang dapat sisihin. Bagkus pati rin ako. Lalo pat magkapatid kami. Tumulo na lang ang butil ng luha sa mga mata ni Liza habang matamang nakatingin kay Adrian na malamlam ang mukha. Gamit ang mga hinlalaki, hinawin itong mga luha sa mga mata niya. Mahal mo ako, di ba? Kaya magtiwala ka sa akin, Lisa. Gagawin ko lahat. Hindi ka lang masaktan. Mahal na mahal kita. At hahayaan mong ako magpaliwanag ng lahat kay Vanessa. Ayoko ma-stress ka dahil buntis ka. Ayoko maapektuhan ng problemang hinaharap natin na magiging anak natin. Alam mo sa akin to. Akong bahala. May sinseridad nitong sambit bago siniil ng halik ang noo niya. Sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Lisa ang matinding pagmamahal ni Adrian sa kanya. Kahit balot ng takot ang buong katawan, heto't pinakalma siya ng lalaking mahal niya. Napailing na lang siya bago ituon ang kanyang ulo sa balikat nito at niyakap naman siya ni Adrian. Pinakalma siya nito na matagumpay naman itong nagawa. Nang maging maayos na siya, sandali itong lumisan upang bumili ng pregnancy test. Pagkarating nito, agad niyang tinest ang ihi niya. 2 pulang linya.
Yan ang lumabas pagkalipas ng ilang minuto. Ibig sabihin, tama siya ng hinala. Buntis nga siya. At si Adrian ang ama. Kailangan na nating ipaalam kay Vanessa ang totoo, Lisa. Di na natin pwedeng patagalin to para maging payapa ka na. Kung anumang pasya ni Vanessa, tatanggapin natin. Ayokong matawag na kabit, Adrian. Ayokong matawag na kabit ng sarili kong kapatid. Hindi ko alam ang gagawin ko. Puno ng takot na sambit ni Liza habang nanginginig ang mga braso at binti. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya upang pigilan siya. Hindi mo ba inisip na maaaring mangyari yan nang simulan natin ang relasyon natin? Lisa, akong bahala. Poprotektahan kita. Paano, Adrian? Ikabit ako, di ba? Anong laman ko kay Ate Vanessa? Mas maiging umalis na lang ako rito. Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Hayaan mong ako na lang ang mag-alaga sa anak natin. Kesa masira ang kasal niyo ni Ate Vanessa. Tumalikod na siya at dadako na sana sa silid. Subalit, mabilis siyang pinigilan ni Adrian sa pamamagitan ng paghawak ng kanyang kamay. Hinila siya nito bago masuyong sinapu ang pisngi niya. Hindi ako papayag, Lisa. Ginusto natin to. Kaya paglaban natin ang pagmamahalan natin. Hindi ko na mahal si Vanessa. Ikaw na ang mahal ko. Wala ka magtiwala. Anong nangyayari rito? Tanong ng Ate Vanessa niya na bigla na lang sumulpot kung saan. Mabuti na lang at mabilis silang humiwalay ni Adrian sa isa't isa bago sila maaktuhan nito. Payak nang umiti si Lisa at nagpatay mali siya na lamang. Kinakausap ko lang si Lisa. Tungkol sa katrabaho niya may problema sa pag-ibig. Alam mo naman, di ba? Naging takbuhan din ako ng mga kaibigan ko. Natatawang tugon ni Adrian sa asawa. Talaga ba? Hindi mo na dapat pinapakailaman ang buhay ng iba, Lisa. Mas maiging ituon mo na lang ang atensyon mo sa sarili mo. Nandito ka para magbakasyon, hindi para... Tama ka, ate. Pasensya na. Maliit na bagay. Nga pala, gusto ko sanang ayain ka sa birthday ng co-teacher ko. Inimbitahan ako eh. Naisip kong isama ka. Ikaw rin, Adrian. Sumama ka. Sabay pa silang tumanggi at bahagyang natawa si Vanessa. At sabay pa talaga kayong dalawa. Naiilang nitong sambit. Kasi ate medyo hindi kasi maganda talaga ang pakilasa ko. Alam mo naman, nung nakaraan pa to, di ba? Hindi pa rin nawawala eh. Tinawagan ko nga si Danay eh. Nag-aalala na rin siya sa'yo. Paano kung dalhin ka namin ni Adrian sa ospital ngayon? Para matignan kung ano ba talagang nangyayari sa'yo? Napamulagat si Lisa. Ospital? Hindi na ate. Bigla na lang nagdilim ang paningin niya. Sinubukan niyang balansehin ang sarili subalit kahit anong gawin niya, hindi siya nagtagumpay. Natumba siya. At bago siya nawala ng malay, naramdaman niya pang may sumalo sa kanya. Nang imulat ni Liza ang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang silid. Nang ibaling niya sa gilid ang paningin, nakita niyang nakatayo roon ang Ate Vanessa niya habang malapad ang ngiti sa mga labi. Ate Vanessa, anong nangyari? Bakit ako nandito? Sunod-sunod at gulong-gulo niyang tanong sa kapatid bago bahagyang umupo sa kinahihigaan. Sinapo ng Ate Vanessa niya ang kanyang balikat. May maganda akong balita sa iyo, Liza. Tuwang-tuwa nitong saad. Balita? Ano yun, Ate Vanessa? Buntis ka. Imporma nito habang nakaguhit ang ngiti sa muka. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Alam na ng kapatid niya ang totoo. Ano nang gagawin niya ngayon? Kailangan ko na umuwi, Ate Vanessa. Sabay baba, sa kinahihigaan. Sandali, Lisa, kailangan mo pag magpahinga, hindi ka pa pwedeng umuwi. Pigil sa kanya ng kapatid. Hinahanap na po ako ng boss ko eh. Ano? Ang tinutukoy mbay sa Maynila, hindi sa bahay? Pasensya na, Ate Vanessa ha. Litanya ni Lisa bago dali-daling dinako ang pinto. Nang makalabas, agad siyang tumakbo palabas ng ospital na kinalalagyan niya. Pumara siya ng tricycle pa uwi sa bahay ng mag-asawa upang kunin ang mga gamit niya. Nang makarating sa destinasyon, halos liparin na niya ang silid niya. Nag-impake na siya agad. Nagmamadali. Nangingibabaw na sa kanyang takot ng mga oras na yon. Gusto na lang niya umalis bago pa magkagulo. Subalit, habang nag-iimpake, bigla na lang kumalampag ang pinto. Nanlalaki ang mga matang bumaling siya roon at agad na napatayo nang makita ang Ate Vanessa niya. Nakayukom ang mga kamao nito habang nanlilisik ang tingin sa kanya. Tingin na animoy nais siya nitong durugin.
Ate, Ang tanging dumula sa kanyang dila habang nanginginig ang buong katawan sa takot, dala ng mapaminsalang aura ng kanyang kapatid. Sinaraduhan nito ang pinto bago dahan-dahang naglakad palapit sa kanya na ikinatayo niya. At pagkalapit nito, isang malakas na sampal ang iginawad nito sa kanya. Sa lakas, lumagatik sa pisngi niya ang palad nito. Gulat na napasapo si Lisa sa kanyang pisngi habang mas lalong nanlilisik ang tingin ng Ate Vanessa niya sa kanya. Bahagya ring nanunubig ang mga mata nito. ate, bakit? Hindi na niya natapos ang iba pang sasabihin nang muling tumama sa mukha niya ang palad ng kapatid. Subalit sa pagkakataong yon, ay sa kabila naman niyang pisngi yun. Sa hapding nararamdaman niya, bahagya na rin siyang napaluha. Ate Vanessa, bakit? Anong ginawa ko? Gulat na gulat at wala sa sarili niyang tanong. Malandi ka, Lisa. Paano mo nagawa to sa akin, ha? Paano mo nagawang ahasin si Adrian sa akin? Paano? Galit na galit nitong asik habang halos lumabas na ang mga ugat sa liig nito. Pagkarinig, dooy bumagsak ang panga ni Liza. Paano nito nalaman yon? Gayong sila lamang ni Adrian ang nakakaalam ng relasyon nila. Hindi kaya si Adrian mismo ang nagsabi sa asawa? At kung tatanungin mo, kung kanino ko nalaman, sa magaling kong asawa, siya mismo ang nagbulgar sa akin ng relasyon yung dalawa. At tungkol sa pagbubuntis mo, Liza, si Adrian ang ama? Paano niya nagawa sa akin to, Liza? Nagtiwala ako sa'yo tapos... Sorry ate. Sorry kung... Hindi na naman niya natapos nang tumama ang palad nito sa kanyang pisngi sa ikatlong pagkakataon. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang kalmado, ni hindi ito ginagantihan. Mali ako, ate. Mali ako, Ate Vanessa. Nagkasala kami ni Adrian. Kaya patawarin mo kami. Hindi namin sinasadyang nangyari. Pasensya na talaga, ate. Patawarin mo. Patawarin? Ang kapal naman ng pagmumukha mo, Lisa. Napakakapal ng mukha mo para humingi ka sa akin ng kapatawaran. Gayong sinira mo na ako. Sinira niyo na ni Adrian ang buhay ko. Sa tingin mo ba, na ibabalik pa ng pagpapatawad kong pagiging magkapatid natin? Hindi, Lisa. Hindi. Huwag ka nang umasa. Gigil na sambit ng kapatid niya habang matalim ang tingin sa kanya. Galit na galit talaga ito ng mga sandaling yon. Vanessa, Lisa, buksan niyo ang pinto. Kalampag ni Adrian sa labas ng pinto. Huwag kang makialam dito. Bulyaw ng asawa nito habang nakapukol pa rin ang mga mata sa kanya. Hindi mo ba ako naisip habang inaahas mo ang asawa ko? Hindi mo ba inisip na isang malaking kahihiyan na ginawa mo? Liza, hindi ka gantong tao. Ni hindi ko naisip na magagawa mo to. Kaya malaking tiwala ko. Naiwan ka rito kasama si Adrian. Pero ano to, Liza? Nakipagrelasyon ka na nga sa asawa ko. Nagpabuntis ka pa. Nasaan ang utak mong gaga ka? Sa matinding galit, hinila na nito ang buhok niya at binalibag siya sa lapag. Sa kabila ng pagmamakaawa niya, hindi man lang ito nakinig. Mas nagibabaw ang galit nito. Iyak siya ng iyak ng mga oras na yon, pero hindi niya ito magawang pigilan. Vanessa, ano ginagawa mo? Huwag mo saktan si Liza. Buntis siya. Hiyo ni Adrian sa labas habang patuloy pa rin itong kinakalampag ang pinto. Sinusubukang pumasok pero hindi magawa dahil nakakandado. Tila naging daan ang tinuro ni Adrian upang bitawan siya ni Vanessa. Nagkukumahog siyang umatras palayo rito bago nanginginig na sumandal sa kama. Mahal kita bilang kapatid ko, Lisa. Simulat sa pool. Mahal na kita. Pero dahil sa ginawa mo, sinira mo ang tiwala ko sa iyo. Ayoko na masyadong drama. Kung nais mo si Adrian, sa'yo na siya. Pero ito ang tatandaan mo. Wala nang Vanessa ang makakakilala sa'yo. Sabay talikod nito. Ate, sinubukan niya itong pigilan, subalit hindi na ito nagpatinag. Nang makalapit ito sa may pinto, binuksan niya yon at si Adrian naman ang nakatikim ng mag-asawang sampal dito. Hayop ka, Adrian.
Mas masahol ka pa sa malansang isda. Magsama kayo ng kabit mo. Hinubad nito ang suot na singsing at walang ano-ano'y ihinagis kay Adrian. Vanessa, mumukha mo. Manluloko. At doon ay tuluyan ang lumisan ng kapatid niya. Nagmamadali namang lumapit si Adrian sa kanya. Lumuhod ito sa tabi niya at sinapo ang kamay niya. Ayos ka lang ba? Paano ako magiging maayos, Adrian? Hindi sana mangyayari ito kung hindi mo sinabi kay Ate Vanessa ang totoo. Hinayaan mo na lang sana akong umalis at kalimutan ang namamagitan sa ating dalawa. Pero dahil sa ginawa mo, sirang-sira na ako sa kapatid ko. Lumuluhang litanya niya kay Adrian. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita, Lisa. At di ako papayag na umalis ka rito. Anak ko rin na nasa tiyan mo. Kaya may karapatan ako. Tugon sa kanya ni Adrian bago siya niyakap. Pangako, ngayon wala na kami ni Vanessa. Itutuon ko ng buong atensyon ko sa iyo at sa magiging anak natin. Pasensya ka na. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Mahal na mahal kita, Lisa. Imbis na tumugon, nanahimik na lang si Lisa ng mga sandaling yon. Sa muling pagragasa ng mga luha sa mga mata niya, nananalaytay sa kanyang utak ang panahong maayos pa sila ng Ate Vanessa niya. Subalit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi siya nasaktan sa sampal at sa bunot nito. Nasaktan siya nang sabihin nitong wala ng Vanessa ang makakakilala sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, ang plano ni Lisa ay magbabakasyon lamang siya sa probinsya ng isang buwan. Pero heto siya't magtatatlong buwan nang nananatili sa bahay ng dati mag-asawa, ngayon mag-ex na dahil sa kanya. Sa kabila ng pangyayari, nanatili pa rin siya sa tabi ni Adrian. Kahit nakakatanggap sila ng panghuhusga sa mga tao na maski sarili niyang pamilya ay kinakahiya na siya. Dahil doon, mas pinili na lang muna niya na lumayo sa mga ito at manatili sa poder ng lalaking mahal niya. Alam ko na kung nasan si Vanessa. Pagkapasok ni Adrian ay yun agad ang sinabi nito sa kanya. Napatayo si Lisa sa kinauupuan. Nasaan siya? Sabihin mo, Adrian, gusto ko siyang makita at makausap. Nasa bahay siya ng isang kaibigan namin. Pero Lisa, sigurado ka ba? Pag-aalala ni Adrian, bumuntong hininga siya. Gusto ko siyang makausap. Kahit sa uling pagkakataon ni Adrian. Sige na, pagbigyan mo na ako. Ilang buwan akong hindi matahimik hanggat di ko makakausap si Ate Vanessa. Hindi ako mapapalagay. Napabuntong hininga si Adrian at walang nagawa, kundi ang tumango. Lumabas na nga lang silang dalawa ng bahay at lula ng kotse. Nagtungo sila sa bahay na tinutukoy nito. Hindi naman yun kalayuan. Mga 5 minuto lang ang biyahe bago sila nakarating. Sandali munang pinagmasdan ni Liza ang bahay sa harap nila bago lakas loob na bumaba sa sasakyan. Agad niya yung dinako at kumatok ng ilang beses. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Sino si Adrian? Bungad ng babae habang nakatingin sa likod niya kung saan nakasunod si Adrian sa kanya. Fresi, baka... Pwede ko bang makausap si Ate Vanessa? Pakisabi naman na nandito ako. Gusto ko lang siyang makausap. Putol niya sa babae. Ay teka, tanungin ko lang siya ha. Sabay talikod nito. Pagkaraan ng halos 1 minuto, bumalik rin ito. Ikaw lang daw ang gusto niyang kausapin, hindi si Adrian. Imporma nito. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi ni Liza sa narinig. Pinabalik na niya muna si Adrian sa sasakyan nito bago niya inaya ang babae papasok sa loob. Iginaya siya nito sa isang kwarto kung saan nakaupo ang kapatid sa kama. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago dahan-dahang lumapit dito. Ate Vanessa, kamusta ka, Lisa? Biglang tanong nito, napatutop sa kanya. Nakayuko ito ng sandaling yon. Ang boses nito'y mahinahon. Walang bahid ng galit na bahagyang ikinagulat niya. Umaasa siyang sasaktan o pagsasalitaan siya nito. Pero heto't kalmado pa ito. Ayos lang ako, ate. Ikaw, ilang buwan kang walang paramdam ha. Kaya nag-aalala na ako sa'yo. Palagi kitang iniisip. Alam kong mali ang nagawa ko. Pero sana'y mapatawad mo ako. At kung maaari baka pwedeng ibalik natin ang relasyon natin bilang magkapatid. Halos 1 minuto itong walang imik bago tuluyang nag-angat ng mukha sa kanya. Tumayo ito pagdakidahang-dahang lumapit sa kanya. Mas kalmado pa sa alapaap ang mukha nito.
habang nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung magagawa ko yan, Liza. Kasi ang totoo, masakit pa rin ang ginawa niyo ni Adrian sa akin. Pero araw-araw sinusubukan kong makalimot sa nakaraan. Liza, iniabot nito ang kamay niya bago pinisil saka nagpatuloy sa pagsasalita. Kung mahal mo talaga si Adrian, mahalin mo siya. Wala na akong magagawa dahil yun ang kagustuhan mo. Ninyong dalawa. Pabor na sa akin ang relasyon niyo. Pero huwag mo na kayong umasa ngayon. Napatatawarin ko kayo. At sa katunayan, hindi ito ang dahilan kaya hinayaan kitang makausap ako. Nang bitawan nito ang kamay niya, tumalikod dito sa kanya. Nangunot ang noo ni Liza. Anong sinasabi mo, ate? Pagkaharap nito na malisbis sa mga mata nito ang luha, napagtanto ko na ito ng panahon upang sabihin ang totoo. Iparating mo na lang din kay Adrian kung sasabihin ko, ha. Nagsimula akong manlamig sa kanya nang malaman kong baog ako. Nasaktan ako kasi kahit anong mangyari, hindi kami magkakaroon ng anak. Kahit pagbigyan ko siya, wala pa ring mangyayari. Yun pa naman ang pangarap niya, ang magkaanak kami. Pero hindi ko maibibigay, Liza. Napagtanto ko na marahil ay mas minahal ka ni Adrian kasi may kakayahan kang magbuntis. Samantalang ako. Hindi na pinatapos ni Liza ang kapatid. Niyakap niya ito ng mariin. Tama lang upang pagaanin ang bumibigat nitong loob. Huwag mong sabihin yan, Ate Vanessa. Nalulungkot ako para sa iyo kasi kailangan pa nating umabot sa sitwasyong to bago mo ipaalam sa akin ang totoo. Ate, bakit hindi mo pa sinabi ng mas maaga na lang? Bakit hindi mo sinabi kay Adrian ang totoo? Maiintindihan ka naman niya eh. Litanya niya nang humiwalay siya rito. Dahil natatakot ako na baka iwan niya ako. Kaya mas pinili ko na lang na ilihim sa kanya ang totoo. Ayoko masaktan, pero mas lalo akong nasaktan dahil ayoko nang alalahanin ang nakaraan, Lisa. Basta, gusto ko lang sabihin sa'yo na okay na sa akin ang relasyon yung dalawa. Huwag ka nang mabahala, Lisa. Huwag ka magpaka-stress dahil may anak ka. Kailangan ka niya. Huwag mo na rin akong isipin, okay? Magpatuloy ka lang sa buhay. Para sa sarili mo, para kay Adrian, at para sa anak niyo. Kalmadong litanya ng Ate Vanessa niya. Kagatlabing tumango si Liza bago muling yumakap dito. Hindi man siya nito napatawad. Masaya pa rin siya na maayos pa rin sila kahit papano. Salamat, Ate Vanessa. Sana dumating ang pagkakataon na mapatawad mo rin kami ni Adrian. Sambit niya nang humiwalay siya. Nakangiti lamang itong tumango, kaya naman nagpatiunan na siya. Pagkalabas, agad niyang ipinaalam kay Adrian ang naging pag-uusap nila ng dati nitong asawa. Dahil sa pag-uusap na yon, naging payapa na ang puso ni Liza. Gayunpaman, aminado pa rin siya sa sariling pagkakamaling nagawa niya. Kahit anong gawin niyang paglimot doon, hindi niya magawa. Sabik na ako mga nakalisa. Ano kaya magiging anak natin? Lalaki o babae? Hindi mapagsidla ng mukha ni Adrian habang nagmamaneho ito ng sasakyan. Nakaupo siya sa tabi nito at patungo sila sa ospital upang magpa-check up. Gusto ko babae. Tapos, kapag babae, gusto ko siyang pangalan ng Lizzie. Tugon ni Liza rito. Sana lalaki para Adriano ang ipangalan ko. Pangit. Pag matanda, bakit hindi na lang Aldrin? O kaya naman Andrew? Pari ko naman, ang sakit mo naman magsalita. Natatawang wika nito bago kinuha ang kamay niya bago hinalikan ng likod noon. Pero biro lang, mahal. Masaya ako kasi nakikita kong masaya ka. Sana ganyan ka na lang parate. Para di na ako mag-alala. Tandaan mo, ha? Mahal na mahal kita. Malapad siyang umiti. Mahal na mahal din kita. Sa kabila ng nangyari, heto't patatag pa rin tayo. Salamat at hindi mo ko iniwan. Salamat sa pagmamahal mo, Adrian. Wala yun, mahal. Basta tandaan mo, nandito lang ako palagi para sa'yo at sa magiging anak natin. At sandali nitong sinapuang tiyan niya bago ibinalik ang isang kamay sa manibela. Pero mamaya pa, bigla na lang nagpagewang-gewang ang kotseng. Kinalalagyan nila. Mahigpit na napahawak si Liza sa gilid ng upuan.
Anong nangyayari, Adrian? Nininervyos niyang tanong. Wala akong preno, Lisa. Hindi ko alam kung bakit. Lisa, kumapit ka! Kumapit ka! Adrian, hindi! Adrian! At biglang nagdilim ang paligid. Iyon pala, sumalpok na sa kasalubong nilang truck ang kotse. Makalipas ang ilang linggo. Ayos ka na ba rito, anak? Tanong ng ina niya nang ihinto nito ang wheelchair. Ngumiti si Lisa bago tinanguan ng ina. Okay na po ako rito, Nay. Nanahimik na ang kapaligiran. Tanda na iniwan na siya ng ina niya. Kaya naman, marahas siyang nagpakawala ng hangin bago ngumiti, kahit hindi naman dapat. Ilang linggo na ang nakakalipas. Heto't sariwa pa rin sa kanyang nangyari sa kanilang dalawa ni Adrian. Dahil sa nangyaring aksidente, binawian ng buhay ang lalaking mahal niya. Lubhang nasaktan si Lisa nang malaman yun. Hindi niya alam ang gagawin. Subalit ang mas nagpadurog sa kanya ay nang malaman niyang maski ang anak na nasa sinapupunan ay tuluyan na ring nawala. Kasabay ng pagkawala nito ay siya ring pagkawala ng matres niya. Kinailangan niyong tanggalin dahil sa matinding pagdurugo. Masakit man, subalit wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan na kahit anong gawin niya, hindi na siya mabubuntis kahit kailan. At hindi niya matanggap ay ang pagkawala ng mag-ama niya. Sa isang iglap, tinanggalan siya ng karapatan para maging masaya, kapiling si Adrian at ang sanay, munting anghel na paparating sa buhay nila. Anak. Halos mapatalon siya sa kinauupuan nang marinig ang tinig ng nanay niya. Hindi pa pala ito umaalis. Nanay, inaalala mo pa rin ba ang nangyari? Hindi ko kayang hindi isipin yun, Nay. Ang sakit-sakit pa rin po nung nangyari. Sana panaginip na lang po. Kung hindi man, sana sinama na lang nila ako para masaya kami. Lisa, huwag kang magsabi ng ganyan, anak. Nandito ka dahil may rason ka pa para mabuhay. Huwag kang sumuko. Nandito pa kami para sa'yo. Pagpapatatag ng nanay niya. Ngunit kahit anong sabihin nito, pinanghihinaan pa rin siya. Sigu-segundo niyang iniisip ang nangyari at pakiwari niya hanggat nabubuhay siya. Tangan-tangan niyang masalimuot na nakaraan na yon. Marahil, ito na ang kaparusahan sa ginawa nila sa Ate Vanessa niya. Parusa ito sa pagtataksil nila. Winasak nila ito noon at siya naman ang wasak ngayon. At patuloy na nangungulila sa buhay na nawala sa kanya. Si Ate Vanessa na, kamusta na? Pag-iiba niya ng usapan. Tumawag siya kagabi sa akin. Paayos naman daw siya. Kinakamusta ka rin niya sa akin. Wala sa sariling napangiti si Lisa na mga oras na yon. Masaya na ang Ate Vanessa niya ngayon. Nasa Amerika na ito at nahanap na nito ang tamang lalaki para rito. May mga anak, ang napangasawa nitong Amerikano at itinuturing siyang ina. Kaya masayang-masaya siya para sa kapatid sapagkat nahanap na nito ang kasiyahang minimithi nito. At kahit imposibleng maging ina, naranasan ito. Bumuntong hininga siya bago tumingala sa asul na kalangitan. Ramdam niya ang lamig ng paligid, ngunit mas malamig pa rin ang puwang sa kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nagawa pa rin niyang umiti. At habang nakatanaw sa kalangitan, waring nakikita niya ang mag-ama niya. At sa katahimikan ng kapaligiran, pakiramdam niya naririnig pa rin niya ang tawa ni Adrian at ang tawa ng munting anak na hindi niya nasilayan. Kung nasan man sila ngayon, naway masaya sila. Sa paraang yan, siya mapapanatag. At kahit sugatan at wasak ang kanyang puso, pilit niyang hinahanap ang lakas para muling bumangon. Hindi para burahin ang nakaraan, kundi para ipagpatuloy ang kwento nila. Dear listeners, dito na po nagtatapos ang kwento ni Liza at ni Adrian. Maraming salamat sa pakikinig at naway makasama ko kayong muli sa susunod na kwento.